At manalangin po muna tayo bago tayo magpasimula. Dakilang Diyos, kami nagpapasalamat, Panginoon, sa umagang ito, sa iyong biyaya na ipinakaloob sa amin. Dalangin po, Panginoon, namin ang iyong pangunguna, Panginoon, o Diyos, sa aming kalagitnaan. Na ang tanging pangalan mo lamang ang may taas sa aming kalagitnaan, na ang tanging pag-ibig mo ang siyang bumalot sa bawat isa, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa mga pagkakataon, Panginoon, ay pinagkakaloob mo sa amin, na kami pinagkatipon-tipon mo, Panginoon. Sinabi mo sa iyong salita na 2 o 3 magkatipon ang iyong banal na presensya yan sa aming kalagitnaan. Panginoon, salamat po. Hayaan mo, Panginoon, bigyan namin ng parangal. Bigyan namin, Panginoon, ng papuri at pagsamba ang pangalan mo, Diyos. Sa iyo namin ibinabalik ang papuri at pagsamba sa pangalan ng Kristo. Tayo magsabi na, Amen. At Amen. Bigyan mo natin minsan na palakpak ang ating Panginoon, no? Amen. Samahan niyo po ako sa awiting ito. Pwede po tayo pumalakpak. Let's sing together now. I lay my life down at your feet. You're the only one I need. I turn to you and you were always there. Trouble times with you I see. I put you first, that's all I need. I'm all I am, all to you. One day, Jesus, you're the only one that I could live for. One day, Jesus, you're the only one that I could live for. You are always, always there, and anyhow and everywhere. Your grace abounds so deeply within me. It did, and you will never, never change. Yesterday, today, the same, forever till forever, with no rain. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living on for you. Sing to the Lord your God, people. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living on for you. You are the way. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living on for you. You are the way. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living on for you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You are the way, the truth, and the life. Narito po, Panginoon, ang aming mga sarili, Panginoon o Diyos. Handang magpuri at umawit ng pagsamba sa iyong pangalan o Diyos. Dahil ikaw ay dakila sa lahat. Wala akong katumbas, walang mga kapatari sa iyo, Panginoon o Diyos. Ikaw ang nag-iisa o Diyos. We are here to worship, to bow down before your holy presence.
sing this song. The light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see the beauty that made this heart adore you. All of a life spent with you. And we say to you, here I am to worship, here I am to bow.
cross. I'll never know how much it cost to see my sin upon that cross. I'll never know how much it cost to see my sin upon that cross. Heavenly Father, we thank you, Lord, for the opportunity for us to worship you, to call upon the name of the Lord. Panginoon ng Diyos, sino mang Panginoon na tumatawag sa iyo at maniligtas, Panginoon. And to you, we give glory and we give honor and praise. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. Shall we give a clap offering of our God? Naalala ko tayong ating lahat. Ayan, magandang tanghali po sa inyo. Nangako ako sa inyo na this week, next Thursday na to, mayroon akong special guest. Diba? Kaya nandito kung kayo po ay nasa panahon ng mga Pop Cola Days, diba? Nandiyan po si Salvi Villalubit, yung alam pong sentro, kung naalala ho ninyo. Nagbumaruho siya nun sa ASEAN di ba? Yung si Jaworski ang coach, yan, si Salvi po yun. Ngayon, si Venus Ra naman, pamilya naman kay Venus Ra, di ba? Yan din po siya ngayon. Sabi, pakiusap sa akin kasi iba po, parating pa lang. Kaya mamaya na natin sila pakakantay at pasasalita rin. Kakanta talaga sila tsaka magsasalita. Tsaka sasayaw pa kayo? Hindi, joke lang. Ang totoo niya, ang talagang medyo malungkot lang din ako may araw ko. Kasi inimbitahan namin si Rico J. Uno. Kaya lang, emergency siya, nadala siya sa ICU dahil wala na siya, salamat sa Diyos, nasa regular room na siya, so malaking bagay yun, nakabalitaan. Kaya sabi ko, paano, siyempre siya inaasahan ko darating, no? Kaya kumuha ako ng matatapkad, parang puno na rin ang dating. Para hindi masyado malayo sa ating inaasahan. Anyway, tayo po ay mag-uusap po sa, nalala ninyo, we're talking about how to live freely. Yung bang, kasi ang buhay, parang, parang you are trying your best to find somehow meaning to life. Nagtataka tayo na kahit anong gawin natin, kahit anong achievements na meron tayo, parang we ended up parang in great frustration. Parang, bakit ganun? Parang wala nangyayari. Di ba? Try mo yung best mo. Pagkatapos, at the end of the day, parang bigo na naman. Parang nakakapagod na ba? Na parang, mayroong parang roller coaster experience na parang, ganito ba yung buhay? Biglang panalo, biglang babagsak na mabilis, tapos lalabang ka na naman, you'll try your best to win, tapos babagsak ka na naman. Parang walang katapusang, challenge, no? Hanggang kailan yan? And sabi ng iba nga, takbuhan mo na lang yung problema mo. Ang problema, ito malaking problema, you cannot run from your problem. In fact, the best way to handle your problem is just to face it, even if your problem is your face. Wala kang choice. You have to face it and really try your best to start like a newborn baby. Yan ang ating pag-uusapan ngayon. Last time, sabi natin, unless you live with a mission, you'll never live freely. You will always be controlled by the circumstances we have. Lagi tayo nakokontrol ng mga circumstances. But if we understand that we have a mission, we are a soul, we are the soul and light of this world, biglang naintindihan natin, iba tayo. Hindi tayo dapat sumabay sa takbo ng mundo na to. Ngayon, paano natin gagawin yan? Kung marami na tayong pagkakamali, di ba? Kaya we need to start like a newborn babe. Pakisabi sa kanya mo, start like a newborn babe. Ulitin natin, start like a newborn babe. Kailangan mo magsimula from the very beginning. Now, tingnan nyo ang passage na nakakatuwa. Sabi ni Jesus, do not think that I came to abolish the law or the prophets. I did not come to abolish, but to fulfill. For truly I say to you, until heaven and earth pass away, that not the smallest letter or stroke shall pass from the law until all is accomplished. Whoever then announces one of the least of these commandments and teaches others to do the same
shall be called least in the kingdom of heaven. But whoever keeps and teaches them, he shall be called great in the kingdom of heaven. Nahuli tayo ng konti. Now, napansin niyo po ba ito? Di ba, for example, when we talk about laws, di ba lagi nakaka-frustrate na hindi natin ito masunod? Sino dito nakakabisado yung 10 Commandments na? 10 Commandments, huwag natin muna pag-usapan yung iba kasi about 600 plus Commandments yan eh. Pero yung 10 Commandments na, sino nakaka-memorize? Wala? Wala ha? Wala? Eh, parang hindi naman kayo mahirapan. Ano yung pang-pito? Pang-pito na lang. Ha? Adultery, thou shalt not commit adultery, yung pang-pito. No, buti pa, alam niya, oh. No, pero kung papasin yung hirap, no? Oh, ito. Yung pang-sampu, ano? Ha? Thou shalt not covet thy neighbor's goods, nor thy neighbor's wives. Napos sa atin? Now, bakit importante yun? Pansinin niyo, ano yung coveting? Parang hirap isipin eh. Halimbawa, kapag nakita mo yung cellphone ng katabi mo, gusto ko yan, tama? Kinuha mo. Anong tawag dyan? Nakaw. So, thou shalt not steal. Tama ba? So, hindi coveting yun kasi nakaw na yun eh. Ano pa yung coveting? Halimbawa, yung babae naman, yung kapitbahay mo, nagustuhan mo yung asawa, niligawan mo, naging girlfriend, naging kanaguyo mo. So, ano tawag doon? Kabit. Hindi covet yun. Tama ba? So, ano yung covet? O, napansin nyo? Doon pa lang sa pansampu, parang ang hirap na. Kasi, kumbaga, desire pa lang yan, a strong desire. Sino ba naman dito hindi nagkaroon ng strong desire for something that others have? Di ba? And tawag daw doon, coveting. Tagilid na talaga tayo. So very frustrating ang buhay. With all these laws, parang, wow, paano pa ako aayos? Paano pa ako magkakaroon ng totoong meaningful life? Kung ang pagsunod sa law, yun ang paraan. Kaya sabi ni Jesus, di mo kaya. Kaya sabi niya, now let me just tell you something. I did not come to abolish the law, but to fulfill the law. Why is that important? Ay, happy birthday, Ma'am Dilen. Kaya special ang araw na ito para sa inyo. Di ba? Kaya abasa po kayo. Bago ako magpatuloy, kantahan naman natin ng happy birthday ko. Di ba? Hindi, nakita ko, pulang-pulang pa siya. Ayun. Kantahan natin si Ma'am Dilen ng happy birthday. Alam? Sige. Hindi, okay lang. Kasama ito talaga sa script. No. Hindi. Nahiya si Ate Bilang si Bali. Huwag na muna. So, nahiya si Ma'am Bilang. Anyway, happy birthday ko. Okay. So, balik tayo. Saan ako muna? Paano? Di ba? How can we do this now? Diba? Ngayon, ang galing ng Diyos. Hindi naman sabi ni Paul. Paul explained it this way. We are Jews by nature. So, ano ibig sabihin? As a Jew, we know the laws. Bata pa lang mga Hudyo, pinamemorize na yung law. By the age 13, magkakaroon sila ng Bir Matsiva. I forgot yung ritual na ginagawa nila na pinipili sa kanilang law, meaning you can now read on your own and study the scripture on your own. Ibig sabihin, you are now a man. Kasi sa Hudyo, walang youth, walang teenager. Kasi ang teenager is an excuse for complacency. No? Sa kanila, children, then adult. Ganun. Kaya nga, magugulat kayo, during the days na George, pag 11 years old pa lang si George, patay na yung tatay niya. So, siya na ang naging patatay. Sabi ng mga katabi niya, sabi ng mga kapitbahay niya, bobo daw siya. So, he studied on his own ng trigonometry, geometry, algebra, inaral niya, calculus, inaral niya. So, by the age of 17, he became the surveyor in that particular state of Virginia. That's kaya by the time na prepared siya, so he became the first president of the United States of America, George Washington. Kasi walang baby, walang teenager during those days. Ito amazing. Si Clara, at the age of 11, she acted like a nurse. Isipin mo, 11 years old. By the age of 14,
nag-alaga na siya ng mga victims ng smallpox, yung mga may sakit suffering from smallpox. Nag-alaga na, age 14. Ang dami na inalagaan niya. And she founded Red Cross, si Clara Burton. Di ba? Grabe no? Walang issue ng youth. 11 years at sa atin. Ang bata, 11 years old, bata pa niyan. Di ba? Iba nga, 25 years old. Yung anak mo, kawawa naman, walang makain. Ilan taon na nga, 25 years old. Nakalungkot, di ba? Nagtatrabaho na, pinagahanda pa ng baon ng magulang eh. Di ba? Bago umalis, anak, yung baon mo ha, huwag ka magkakain. Ano, may hililo pa. Grabe yan, di ba? Hindi naman kayo yun, di ba? Hindi kayo yun. Wala dito yun. Tama, wala dito. Wala dito yun. Sa ano yan? Sa metro. Joke lang. Kasi nakita ko taga-BPI. Hindi ko mapagkita BPI. Balik tayo. So we are Jews by nature, meaning to say we know the law. And not sinners from among the Gentiles. Kung sinabi Gentiles, ayun yun. Anyone na hindi Hudyo, Gentile. So meaning, we do not know the law, and we are considered sinners in the eyes of the Jews. In fact, ang tingin ng mga Hudyo, among us, yung mga Gentiles, sabi niya, ang mga Gentiles, mga panggatong sa impyerno yan. Grabe, no? Parang kawawa naman tayo, no? Kahit anong ganda ni Tosca, wala, panggatong lang sa impyerno yan. Sabi niya, ganun talaga kahit puputi ka. Kala natin, mga pang-uling lang ang pinagtatapon, no? O kahit si Venus, kahit na fourth runner-up yan sa Miss Universe, ano pa rin? Panggatong lang din sa impyerno. Grabe, no? Ang lungkot. Pero ito, amazing. Sabi ni Paul, nevertheless, knowing that a man is not justified by the works of the law, hindi ka naman daw mapapawalan sa ala. Ibig sabihin dahil sa pagsunod